Grace, ano na yung sitwasyon ngayon dyan sa mga pasyalan at traffic dyan sa Baguio City? Yes, Aga, magandang tanghali. Jam-pack ngayon ang mga turista at mga residente dito ngayon sa pamosong Burnham Park. Kaya naman yung ating mga pasyalan din, mga tourist destinations dito sa Baguio City ay talaga marami na mga turista, dagsa na rin. Lalo na yung mga kalsada natin, mga pangunahing kalsada dito sa Baguio ay talagang masikip na rin ang daloy ng trapiko. Binuksan na sa mga motorista ang Cannon Road matapos itong pansamantalang isara dahil sa rehabilitasyon dulot ng mga nagdaang kalamidad. Sa pagbubukas kahapon ng Cannon Road, walang gaanong traffic hanggang tanghali. Pagdating naman sa Camp 7 sa pamosong Lions Head, patuloy ang pagdating ng mga turista sa lugar para mag-selfie o groupie. Mananatiling bukas ang Cannon Road sa mga motorista hanggang January 13, 2024. Samantala, sa Baguio Central Business District, ramdam na ang trapiko. Maging ang mga parking lot o spaces, punuan na rin. Diyan naman ang mga pasyalan sa City of Pines, lalo na ang pamosong Burnham Park. Enjoy ang mga residente at turista sa Burnham Lake, sakay ng bangka at sa biking area. Inaasahan ang pagdagsa ng mga turista sa summer capital ng bansa hanggang sa pagpapalit ng taon. Samantala, aga pinagbigyan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang kahilingan ng local government unit na nagpapahintulot sa mga motorista na makadaan sa kalsada ng teachers camp sa panahon ng bakasyon. Sa isang liham na ipinadala sa pamahalang lungsod, inaprobahan ni Duterte ang kahilingan para muling paggamit ng kalsada ng kampo upang maigsan ang pagsisikip ng trapiko sa mga pangunahing lansangan habang dumadagsa ang mga tao sa summer capital ng bansa. Ang kalsada ng kampo ay madadaanan ng mga motorista mula 5 a.m. hanggang 9 a.m. at 5 p.m. hanggang 9 p.m. tuwing weekday at mula 9 a.m. hanggang 9 p.m. sa katapusan ng linggo hanggang Enero at 13. Sa pagtawid sa Teachers Camp Road, nag-uugnay sa South Drive Road hanggang Leonard Wood Road, may iwas ang mga motorista sa pagpunta hanggang sa South Drive malapit sa Baguio Country Club, Pacdal Circle at maging sa Botanical Garden area, lahat ng bottleneck area at madalas ang mahabang pila. Karaniwang dinadagsa ng mga tao ang mga lugar na ito upang bisitahin ang mga atraksyong panturista tulad ng Baguio Country Club o Christmas Village, Wright Park, Mansion, Mines View Park, Botanical Garden at ang paboritong souvenir shopping area, ang Good Shepherd Convent sa Gibraltar Road. Noong Disyembre 15 pa lang, maraming kalye ng Baguio City ang nakakaranas ng matinding traffic kahit libo-libong estudyante na ang nag-holiday break. Inaasahan ng pamahalang lungsod ang average na pang-araw-araw na bilang ng mga turista na nasa 80,000. Ang pag-aproba ng DepEd ay isinailalim sa mahigpit na monitoring ng mga pulis upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng lugar ang mga motorista at pedestrian na pumapasok sa lugar. Aga sa ngayon ay patuloy ang pagdating ng mga turista dito sa biking area ng Burnham Park. At dito rin sa kaliwa ko, Aga, makikita dito na mahaba na rin yung ng mga sasakyan dahil nga masikip na yung daloy ng trapiko sa pagdagsa lalo na ngayon at talagang hirap na yung ating mga motorista kung saan sila magpapark ng kanilang mga sasakyan. At yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Aga. Grace, doon sa mga kababayan natin na balak pang pumunta dyan, kumusta naman yung status ng bookings ng mga transient, yung mga hotels para sa accommodation? Fully book na rin ba, Grace? Yes, Aga. Ngayon talagang hirap na yung ating mga turista na nagpaplano pang umakyat ng Baguio at ngayon palang mabubuking ng kanilang mga tutuluyan. Mahihirapan na talaga sila, Aga, na kumuha ng matutuluyan dahil noong December 16 pa lang marami nang nagbubook o halos karamihan ng mga hotels and transient homes dito sa Baguio City ay fully booked na. Kaya naman yung ibang mga pista na umaakyat dito sa Baguio na may sariling sasakyan, ang karamihan sa kanila ay natulog na lang sa kanilang mga sasakyan. Ang iba naman ay natulog na lang o nakitulog sa kanilang mga kamag-anak dahil dito sa Burnham Park, Aga,
bawal magtayo ng tent para matulog yung mga turista. Kaya naman yung ating mga kababayan na may balak pang umakyat ng Baguio, pwede sila pa rin mamasyal dito sa Baguio pero mahirapan na silang maghanap ng kanilang matutuluyan. Aga? Grace, doon sa night market at maging doon sa ibang mga crowded areas dyan sa Baguio, required na ba o option pa rin ng mga tao o mga kababayan natin na magsuot ng face mask? Ano yung medical regulations nila ngayon, Grace? Yes, Aga, dito sa Baguio, hindi mandatory ang pagsusuot ng face mask pero kailangan pa rin magsuot sa mga pupunta sa mga public areas, lalo na yung mga restaurants. Dito sa night market, optional din yung pagsusuot ng face mask dahil nga ngayon, Aga, ang temperatura ngayon dito sa Baguio City ay naglalaro o nasa 17 to 21 degrees malamig. Kaya naman yung mga sakit sa ngayong taglamig ay talagang marami na rin na itatala ang Department of Health dito sa Baguio City. Kaya naman yung ating mga kababayan na aakyat ng Baguio, kailangan pa rin magdala ng paggalang sa malamig na temperatura ngayon dito sa Baguio. At syempre, kailangan pa rin nating magsuot sa mga closed o mga restaurants, sa mga public areas ng face mask para maiwasan natin yung mga sakit na pagtuwing taglamig. Aga. Okay, maraming salamat, Grace Flores.